del Sur Representative Zia Adyong hinugasan ang mga pangalan ni Martin Romualdez at PBBM matapos idawit na dating Representative Saldico sa mga higanting nakawan sa kaban ng bayan. Mga pahayag ni Saldico tila hango umano sa isang soap opera. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Kitang-kita ang kaba ni Zia Adyong habang pinagtatanggol sina PBBM at Martin Romualdez laban sa mga ikinanta ni Saldico na umano'y dawit ang mga ito sa 2025 budget insertions at mga kickback mula sa flood control projects. Aniya, hindi umano sapat ang mga resibong inilabas ni Saldico para sabihing guilty sina PBBM at Romualdez. Sinasabi po namin from Lakas, because we're talking about our party president, ito po yung sinasabi namin sa Lakas na kung pag-uusapan po natin itong issue ng corruption na ito, dapat po base po yan sa verified na facts at base po yan sa mga ebidensya. Wag po natin gawing plataforma ito na drama, na kumbaga parang soap opera na, alam niyo po yung mula sa puso, napanood niyo po yun? Parang ganun yun eh. May kalaban sikat yun eh, si Lina, tapos ginagawa ang lahat para mapatay yung mga kalaban niya. I mean, this is only happen in movies eh. I think my suggestion is, baka sobra at tagal niya sa ibang bansa, wala na siyang ginagawa at nanonood na lang ng Netflix. I mean, it's something that only happens in the movies eh. And kung ako tatanungin, I think the speaker, having served the House of Representatives for more than 3 years, all of us can testify that he has no inch of violence in his system. In fact, wala akong kabayo-violente itong tao na to. I can say that, no, for someone who has been working closely. I think DS Puno can also say that. Wala pong violente sa sistema ng former speaker. That's why the entire house voted him twice as a speaker. Dahil alam po namin kung gaano po yung custody ng kanyang leadership at yung serbisyo po niya na gustong mangyari sa taong bayan. Next question is from Mela of PTV4. Unang-una, wala yung tao dito eh. For an investigation to start, you have to have a sworn statement para ma-cross-examine ka, para ma-check yung mga ebidensya mo. And any judicial or other quasi-judicial bodies, even Congress, cannot start an investigation by a mere video. So, paano ko mag-iimbestiga kung wala yung tao dito? So, there's no specific instructions. And it's very clear from the start, no, sa pag-upo ni Speaker Boji, na we submitted to the jurisdiction of the ICI. And to the members that were mentioned na involved sa flood control, everybody submitted to ICI. Lahat sila nagpakita, lahat sila nagsubmit ng documents, lahat sila willing to be investigated. So that is a sign of, kumbaga, good faith on the part of the members of Congress. So, again, babalik tayo doon kung gusto niyang patunayan lahat yan. He has to come home and submit a sworn statement for any investigation doon sa mga allegations niya na imbestigahan ng kahit na anong body, even Congress. And kumustahin ko na lang din po, how's the morale sa House of Representatives ngayon given na may mga idinadawit nga po ng mga kongresista and even dito sa video ni former Congressman Saldico, nabanggit nga si former Speaker Martin Romualdez. Kumusta po yung moral at performance ngayon ng House despite all this happenings po? Despite all this, parang lahat kami, we try to focus on the job of a legislator. Siyempre parang masama din na naririnig namin all the accusations against us as a member. Kasi nagtatrabaho po kami talaga sa legislation and masakit po na nadja-judge kami, nadja-generalize. When if ever there's something, sigurado naman kami na may nangyari talaga because of the involvement of Chair Saldico. So siguro meron a few dyan na damay, pero sana naman hindi yung ma-reflect on all the members kasi alam ko with all the members nakikita ko po sino po yung talagang nagtatrabaho and we really focus on really working on legislation and things na kailangan para sa bansa. Alam nyo, hindi na namin sana papansinin ito eh. Di ba? Kasi puro malabo yung mga kwento niya eh. Di ba? For example, sabi niya, yung presidente kinausap si
Secretary Pangandaman at si Undersecretary Bersamin para puntahan siya at makiusap na magsingit ng 100 billion na projects, no? Masyado na siyang bilib sa sarili niya. Sinong presidente ang kailangan makiusap sa isang committee chairman sa House, no? At hindi naman niya kayang i-deliver lahat yan. So bakit sa papakiusapan ng napakaraming makapangyarihan na tao, 'di ba? Para gawin yung hindi naman niya talaga kayang gawin. So number one, yun, medyo malayo talaga yun sa katotohanan, ano? Pangalawa, wala daw siyang natanggap or nakuha dito sa lahat ng mga projects na to. Di saan nang galing yung mga eroplano? Saan nang galing yung mga helicopter? Yung mga bahay niya sa Europe at kung saan-saan, 'di ba? Saan nang galing lahat 'yun? Yung hotel niya. Saan galing 'yun? Oh, dapat pakita niya kung saan kasi talagang kung iisa-isahin mo yung mga sinabi niya, talagang parang hindi ka makasagot dahil napaka-imposible, 'di ba? So ganoon, I think ihambing natin yung sitwasyon sa kung anong sinasabi niya, no? Meron ba tayong listahan ng kanyang properties? I think parang may tinignan namin kung ano yung mga properties niya talaga. Ano yung mga aeroplanong nando sa kanya? Ay, hindi gawang biro yun, ha? Mga $36 million yung isa. Tatlo yan. Di ba? Yung mga helicopter na lang, ang mamahal niyan. Hindi yan kaya kahit na ng mga malalaking kumpanya sa Makati. Alam mo yun? Kung ihambing mo, compare mo yung anong nasa kanya, doon sa ibang mga napakalaking mga kumpanya, lamang pa siya eh. So, saan ang galing lahat yan? Kung yung mga malalaking kumpanya na ang tagal ng natatag, di ba? Yung big industry leaders cannot afford what he is showing, di ba? So, ano yan? Milagro? Sana naman ang galing yan? So, ang dami kasing sinasabi niya na parang mapapatahimik ka na lang kasi imposible talaga. Hindi mo alam paano mo sasagutin dahil ang layo talaga sa katotohanan. Kasi ito tayo, nagpapaliwanag tayo paano siya nagsisinungaling. Nako, talagang ang hirap kasi pag ng tao nagsalita ng walang kabase-base, mahirap i-debate yun. Di ba? Mahirap. It's so hard to argue with somebody who is talking crazy. Because obviously, whatever argument you have will have no relation to the truth. Wala siyang kinikita. Nakiusap sa kanya yung presidente. Nako, parang hindi talaga pwede yung ganyan. Okay, before I recognize Earl and the UNTV, may follow-up questions muna against si Tina Panganiban. Yes, go ahead. Sorry po sir, patanong lang po ng office ko. Any reaction po dito sa sinabi ni Yusek Claire Castro na nagkagamit daw po si Zaldico? Ang sabi po ni Yusek, tingin ko nagpagamit si Zaldico. Sa aking pananaw, tiniming ito kasi ang gusto ng mga gustong magpabagsak sa Pangulo ay mawala ang Pangulo. Kaya maaaring magamit ito. Ako lang, personal na pananaw ko to. Pinangakuan na kapag kami ang nasa pwesto, mapalitan ng Pangulo, hindi ka uusigin. Reaction sa panel po natin. But sa akin naman, di ba kanina sinabi ko, the reason why nagkakaroon ng ganitong klaseng opinion, it's because you also go back to the issue eh. Ang issue kasi it's not only about cleaning the government, it has also something to do with the current political system and trend that we're having right now, di ba? So, kaya nga sinasabi ko, kanina po, in-explain ko po sa inyo, I think it's convenient for former Congressman Saldic to point out, to throw the blame to the one who's more authoritative, in terms of power and mandate, that's the speaker and that's the president, so that he can appear as the least guilty, someone who has been used, for the benefit of a certain individual, which in this case, according to him, is the president. Kama nga yung sinabi po ni Manong Ronnie, imposibleng maniwala din po ang tao. Nasasabihin mong wala kang kinuha, pero it does not reflect to the current, this asset that he has. It's clearly, to me, it's clearly preposterous to say that you have not gained anything from that kind of transaction when in fact your asset speaks of the exact opposite of what you're claiming to be. So, tatanungin mo talaga, so bakit napaka-convenient ituro siya? So definitely, somebody has to benefit from all of this. From all of this revelation that he has. So with the current political trend, that's the reason why nandito po kami, ang party leaders, is to offer the public, not only to call for sobriety, but also to reaffirm our commitment to truth and to the rule of law. Kasi may mga ongoing pong ICI ngayon, may mga legal procedures and proceedings kung paano po dapat natin ibabato ang ating mga aligasyon. Gusto ho natin, lahat po tayo, gusto ho natin mapabuti at mapaayos ang sistema ng Pilipinas. Ang hindi lang natin pinagkakasunduan ay yung mga gagawing itong legitimate na mga issues concerned at ibabato at gagawing political drama na may magbe-benefit kung sino man yon. So I think it perfectly fits where Saldico is right now. That's why every one of us now is thinking that probably we're forming our own idea. Sino ba talaga magbe-benefit nito? Definitely not the president, but because the president is the one being accused of by Saldico. Siguro si Saldi lang makakasabi niyan, no?
we can all guess and speculate. Pero sa akin naman talaga, siniseryoso natin to talaga. Kasi lahat itong mga imposibleng sinasabi niya, pinag-uusapan natin parang matinong konversasyon ito, no? Wala talagang walang base talaga yung mga sinasabi niya. Parang, ano ba to? Kahit ano na lang sabihin ng tao, talagang i-analyze natin to death. Malabo talaga. Walang laman lahat na sinasabi nila Imposible lahat na sinasabi nila. Kaya, kung may makinabang dyan, di ko alam. Pero, siguro, ewan ko, ba't hindi natin hingian ng mas marami pang proof, no? Yung mga nagsasalita, di ba? Kasi, siyempre, you assert, you have to prove, di ba? Ganun yun. Siguro yung kalaban ni Presidente, di ba? Kasi kaya nila in-atake para mag-benefit sila. Sino yun? Hindi natin alam. Di ba? Pero you think the statement Kung sinali nila sa distab yan, mahina sila magplano. Walang kwenta yung kwento Alam mo yun? Mag-isip sila kung talagang gusto nila magganyan. Gandahan naman nila. No? Medyo maniniwala tayo ng konti. Ito, kahit na paano mo isipin, ang hirap paniwalaan. Kahit sa mutignan Parang wala, imbento lahat At saka sa ngayon po kasi, ang minention niya, insertions on the 2025 budget. Sa kanya pinapalabas na may cash na na-receive. Pero yung pictures niya, kung totoo man yung mga pictures na yon, parang 2024 ang sinasabi niyang date ng mga pag-deliver ng mga suitcases na yun, na hindi rin klaro paano mo ma-proof na napunta dito, sinong nag-receive. So, yun, inaantay rin natin to provide more proof, and hindi man lang binuksan yung suitcase kung anong laman sa loob. So, provide more proof kung meron talagang valid accusation. Okay, next question natin. Gab, do you have question? Oh, sige, follow up lang. Sige, before. Walang idea yung mga members ng 19th Congress who were working with me about these matters. Kaya parang kasi po yun yung dahilan kung bakit nagkaka-traction na parang hindi nyo alam na yung kasama nyo ganito pala yung ginagawa, ganito nakalaki yung asset niya, yung air assets, yung mga real properties. Well, unang-una, nagkaka-traction ba yan? Kasi meron din kami mga survey, kung ano ang epekto niyan. I will tell you, you check any survey, social media at lahat, more than half do not believe. More than half. Ang mga we don't know, mas 30-35%. Yung balanse lang ang naniniwala. Ilan yun? Ilan-ilan lang, di ba? So, actually, I don't think it's getting any traction at all. No? Siguro kahit kayo, magsabi tayo ng totoo, naniniwala kayo sa sinasabi niyan. Unang-una, 25 billion ang dineliver niya. Alam niyo ba gaano karami yun? That is 25,000, 1 million bundles. Hindi magkakasya yun sa maletang kinunan niya, na mukhang kakabili lang nila sa SM. Alam mo yun? Hindi, I mean, siguro naman we have to require a minimum level of credibility from somebody who will be talking and, be cited and quoted in public, di ba? Kasi there's a certain responsibility we all carry in telling these stories to our people na, syempre, it has to be based on the truth, di ba? Pero kung talaga napaka-imposible, bakit natin